26 days na lang mga kalahi at gagraduate na tayo sa ating 100 days devotion tungo sa aking 47th birthday. Ako pala ang apa-adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama at from January 30 hanggang May 10 ay nagsasagawa tayo ng pag-video at pag-vlog ating pinupost dito sa ating channel na aking binabahagi ang mga kaisipan at karanasan ko. So, in those days, mula January 30 hanggang sa araw na to, ay sari-saring mga tao din ang nakakasalamuha ko. At napagtanto ko na ang trabaho pala bilang pare, bilang binabaylan, ay ang pinakamaruming trabaho. So, paano ko nasabing maruming trabaho? Although alam natin, maaring ang maruming trabaho is mabasurero kasi nagpupulot sila ng mga kalat, no? Pero yung dumi na kanilang nakukuha ay maaari namang hugasan sa pamagitan ng paghuhugas o kaya paliligo. O di kaya yung mga nurse, marumi din. O kaya mga doktor dahil kasi nag-o-opera sila. Especially yung OB-GYN, no? Yung nagpapaanak. Kasi pati pupo, mahawakan nila. O maaari naman ang mga prostitute, isang maruming trabaho, pero alam mo, ligo lang din yan eh. At mawawala din ang dumi. Pero sa atin, bilang isang pare, kung bakit ko nasabing pinakamaruming trabaho ang pagiging pare, o kaya pagiging binabaylan, o pagiging pastor, is dahil yung kasalanan ng mga tao ay ina-absorb natin. Yung araw-araw na makakaharap mo sila, papakinggan mo ang kanilang mga problema, papasok sa iyong isipan at papasok sa iyong damdamin na kasama mo sila na dadalhin ang kanilang mga paghihirap. Actually ngayon din, nararamdaman ko na naman yung hirap at sakit ng mga tao na dumudulog sa atin. Iba't ibang mga problema na ating araw-araw ipinapanalangin at iniiyak sa Panginoon. Kaya siguro ito yung kahilingan ko sa mga kalahi natin. Kung meron kayong mga kilalang pare, mga pastor, mga binabaylan, o sabihin na natin yung mga tarot reader, no? Or mga psychic dito sa TikTok na araw-araw pinakikinggan nila ang inyong problema at alam ko pinagdarasal din nila kayo para maging maayos ang inyong problema. Kasi iba yung dumi. Yung dumi kasi pwede nating linisin yon. Pero yung dumi na nahawa ka or na-infect ka or let us say infection na rin yun, no? Or contamination from other people is mahirap alisin. Lalo na kunyari galit ang narinig mo, nagkakaroon ka ng galit din, nagkakaroon ka rin ng awa at ng habag. So iba't ibang emosyon ang maririnig natin kung ating papakinggan ang ibang tao. Hindi ko nga alam, siguro wala akong kakayahan na makinig tapos yung ilabas dito sa kabilang tenga. Kasi sa panahon ngayon, parang ako, yung pagkatao ko, kung anong narinig ko, anong nabasa ko, gumagana na dito sa utak ko. Pag gumana na sa utak ko o na-entertain na ng utak ko, ay ipinoprocess din siya ng damdamin ko. Kaya nagiging emotional ako. Sa totoo nga, hindi ako bagay o I'm not good on watching TV or movies. Kasi parang roller coaster, iba-ibang emosyon na mapapanood mo. Oo, makikita ko na nakakatawa, tatawa ako. Pero kung biglang galit, o tapos biglang may patayan, may something na hindi ko kayang i-process at tinatanggihan. Probably kasi nga peace weaver tayo or nangako tayo na magsasagawa tayong maging tagapamayapa. Pero yung nakikita kong violence, medyo sobra-sobra. And I feel watching those films is making a mental suggestions to everyone na maging violente, nasaktan ang mga tao, at parang nagiging okay lang yon. Or even yung ngayon, nakikita natin sa social media, yung mga debate na parang, sad to say, nakikita ko yung kakitiran ng kaisipan ng marami na naglalaban-laban ang politika, Bongbong Marcos, DDS, and everything. Parang nakakalungkot. Even to the point of making a choice between being a policeman at being a drug addict, no, or drug pusher, na nakakalungkot isipin na parang
may mga congressman na pinapayagan na ang pagiging drug pusher. So dapat maging malinaw to sa atin dahil nalilito na rin ako sa mundo. We want to abide to the law, pero parang mas mabuti pa yata ang mga drug addict or drug pusher, mas pinapahalaga nila kaysa maging law enforcement officer ka. Nakakalito lang. Pero aside from that, those things na nangyayari sa ating bansa, yung napapanood natin pagkakaroon ng Karen sa United States or sa ibang bahagi ng mundo, is nakakalungkot talaga. I don't know, no? Pero, alam mo, yung mga Katoliko, natutuwa ako sa kanila kasi merong linggo ng palaspas, katulad kahapon, di ba? Linggo ng palaspas kahapon. And they used to celebrate yung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. Pero yung tradisyon na yon is nag-iwan din ng tools para sa mga tao. And usually kasi ang palaspas dito sa Pilipinas ay gawa sa niyog, di ba? At yung niyog na yon, yung dahon niya, ginagamit na walis tingting. It's a form of cleansing tools for us to cleanse away all those evil, unnecessary things, all those dirt. At ngayong araw nga to is talagang pinanalangin ko na anuman ang mga dumi sa aking katawan, anuman yung mga humahadlang, dahil kasi yung dirt na yan, pag namuo, magiging libag, di ba? O kaya magiging bukol yan, na maaring maging hadlang or blockage sa pagdaloy ng magandang buhay para sa atin. Kaya anuman yung mga negative energies, yung masasamang pag-uugali, yung mga bisyo, na maaring humadlang sa iyo patungo sa iyong kaunlaran, no? Hinihiling natin na sana walisin or tanggalin sa ating buhay para dire-diretso ang buyaya. Ngayong Semana Santa, siguro it's not siguro, ini-encourage ko sa inyo na imbes na actually ang pinaplano nyo mag-outing, mag-swimming and everything, pero sana I pray sa inyo, I am calling to all of your higher selves na suriin niyo ang inyong buhay ngayon. Inspect niyo ano ba yung mga bagay na humahadlang sa inyong kaligayahan. Ang kaligayahan niyo ba ay hahantong sa kaunlaran? Kanino niyo ba inaasa inyong kaligayahan? Kailangan ba mayroong ibang tao para lumigaya ka? Isipin niyo po, kung wala yung taong yon, so ibig sabihin hindi ka magiging maligaya. Try to appreciate the life that you have in your body. Hindi kasi ang buhay nyo nakasalalay sa ibang tao. Humihinga kayo sa sarili nyong ilong, nakakarinig kayo sa sarili nyong tenga, nakakapagsalita kayo sa sarili nyong bibig. Yun nga lang, ang mga marites, meron tayong marites, kasi kung parang nakakarinig tayo through our marites, nakikita natin through our marites. But no, siguro, doon tayo naghihirap doon tayo nagkakaroon ng maraming problema sa buhay kasi inaasa natin ang mga informasyon na natututunan natin sa iba at hindi natin bine-verify sa sarili nating paraan, sa sarili nating mga senses. Even on my part, no? Even on my part. Maaring iba sa inyo is nakarelay sa mga sinasabi ko. Wag po. Ang sinasabi ko lang, ako po, ang trabaho ko is magpaalala lang po. Pero hindi ko trabaho na ibigay lahat ng details sa inyong kaisipan. Ang karunungan ay nasa inyo po. Diba? Nasa inyo po. So, ang layunin ko is gisingin, ipaalala sa inyo kung ano po ang nangyayari sa inyong buhay sa pamagitan ng pagbabahagi din ng aking buhay. Hindi ko alam, baka maaaring magkapareho tayong istorya ng kwento sa buhay at maaari tayong matuto sa isa't isa. So, yun nga po mga kalahi, nagpapasalamat pa rin ako talaga dahil malapit na tayong graduate, malapit na tayong magtapos at katapusan ko na, hindi natin alam. Pero pinagpapasalamat ko bawat araw, nagigising tayo, merong buhay, sinasalubong natin ang araw, pero napakainit ng panahon, no? At dalangin ko pa rin, no, sa buong buwan ng Abril hanggang sa buwan ng Mayo, ingatan tayo ng Panginoon. Huwag masyadong mainit, no? Baka may heat stroke. At mga kalahi,
sa sobrang init ng panahon, so wear cool clothing, no? Yung malalamig, like sando, o maninipis na damit, tapos inom po ng maraming tubig. Tapos kung talaga sobrang init, magkaroon kayo ng bimpo na pamunas sa inyong ulo para mahimasmasan po tayo at maginhawaan. So ito na lamang po mga kalahi. Magkita-kita ulit tayo bukas. Kung meron po kayong suggestion or prayer request, mag-comment lang below. At kung hindi ka pa pala nakafollow sa akin o nakasubscribe, please subscribe now, follow me, give me a thumbs up, and share this video sa inyong mga kaibigan. Baka makatulong po tayo. So hanggang sa uulitin, ito po ang Apo Adman ng Templong Alito ng Luntiang Agama, nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.